pagka nag-expand ka, dumadami pala yung problema. Maliit na negosyo, maliit na problema, malaking negosyo, lumalaki yung problems. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. 39-year-old businesswoman galing po sa Laguna. Let us welcome Miss Terry Tuaso. Isa ka ng negosyante. Yes. Pero paano ba nag-umpisa ang iyong entrepreneurship journey? Sinabi mo sa akin na nag-umpisa ka magnenegosyo nung bata ka pa. Since I was 6 years old, nagnenegosyo na talaga ako. 5 pesos ang baon ko. Okay. Ang laman ng bulsa ko, 50 pesos. Meron akong 50 pesos. Pag-uwi ko, Paano mo ginagawa yun? Ano magic yun? bebenta ako candy, stationery. Kasi alam ko, sir, pag nakaipon ako ng pera, bibili ako sa palengke ng candy, ng mga assorted toys. Tapos, i-retail ko sa mga kaklase ko, ibebenta ko ng 5 piso yung nabili ko ng piso. Yung piso, nagiging 5 piso. Ang laki ng lumakit to ah. Araw-araw yan. Hindi naman, syempre may araw na mahina, Oo. may araw na malakas. Sino nagturo sa'yo noon? Kasi parents ko entrepreneurs, tsaka nakatira kami malapit sa palengke. Alam ko na pag sa palengke ko binili, mas mura kaysa sa sari-sari store. Yung 5 pesos mo naging 50, ano ginawa mo sa pera? Syempre sir, meron naman din dong katuwaan. May ipon ako, meron akong candy collection, pero bumibili din kami ng katuwaan namin. At least sir, yung mga luho ko sa buhay, nakukuha ko naman po doon. O, ano yung mga luho? Syempre, mga bracelet, Oo. yan, Sanrio. Ay, grabe ha. From there, ano pa yung next na nabenta mo? When I was 11, syempre nagiging popular pa lang yung computer. Hindi po lahat merong personal computer sa bahay, may printer. So, nagbibenta ako ng business card, letterhead. So, yung 50 cents ko, nagiging 5 piso. Mga kliyente ko, mga attorney, mga dentista, doktor. Paano mo minamarket sarili mo? May internet na ba noon? Nung panahon na yun, wala pa. Yung parents ko may store sila. Tatao ako doon, magpa-part-time ako. Ang trabaho ko, sekretarya ako, tigasagot ng telepono. Pero pag meron pong customer, nakikipagkwentong buhay. So, pag naririnig ko na, ay, dentista, sir, may business card na po ba kayo? Galing, ang galing. Magkano charge mo sa 100 pieces? 500 pesos. Magkano puhunan mo dun? 50 pesos lang siguro puhunan mo dun. Yes, sir. Grabe ka talaga rumakit. Ang galing. Punta akong National Bookstore, Mm. bibili na ako ng maramihan, tapos yun, pag kami nakilala kong professional, yun na yung tanong ko, sir, baka kailangan yung letterhead. From 11, ano yung next na ginawa mo? Pagdating ko naman po ng 20s, alam ko pag nagtrabaho ako, maliit lang yung salary ko. So, nag-invest ako sa tarpaulin printing na business. Syempre, may ipon ako kasi nag-work ako ng 2 years, pero inutang ko siya, halo-halo, supplier credit, personal loan, 1.45 million yung machine. Wala akong pera nun, sir. Within 1 year, nabayaran ko siya. The following year, nag-open ako ng second branch ko, may binay out ako na business. By 25, sir, ready to get married ako. Grabe ka talaga. Nakakatuwa to mga kaiponaryo. Ang tawag dyan ay goal-oriented. Napakalaga kung gusto niyo talaga maging matagumpay sa buhay, dapat alam mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Kasi napakahirap hanapin ng isang bagay kapag di mo alam. So, nung 25 years old, kinasal ka. Syempre, pinilit ko po muna yung asawa ko. So, my husband naman, because he knew that I wanted to get married, he had to force himself to match my income. He's a game developer, sir. He negotiated with his boss that this is the salary that I want. Nakuha naman po niya. So, 26 ako, 25 siya, married. And then, sunod-sunod, 10 years of giving birth. 35, nakuha ko 6 children. Kasi yun po yung sinabi ko eh. Tatapusin ko yung panganganak ko ng 35. So, nung natapos na akong manganak, I worked for 2 years with family business. And then naramdaman ko na parang hindi naman ako pang empleyado kasi yung puso ko nasa entrepreneurship eh. So, I formed my own company using the savings of my husband and my savings to put up Marcel Felipe. Kwento mo naman, paano naman yung journey mo naman dito? Ang gusto ko, negosyo na 100 years later, pwedeng maging buhay pa. So, ang finokus ko talaga sa kanya, brand. Kasi pag produkto lang po yung inisip ninyo, kita ngayon,
yun, pag nawala sa trend, tapos na. So, ang inuna ko ay nag-invest ako dun sa magandang packaging. I also invested on personal growth. Habang nagiging nanay ako, I always take classes, interior design classes, business class din, mga digital media strategy, ganyan, sir. So, kailan ka nag-umpisa? December of 2022. Kamusta naman? Anong unang product na release mo at ano nangyari? Before naging linen spray siya, perfumes po yung binibenta ko. Pero pagdating sa market, ang hinahanap sa akin ay home fragrance. So immediately, pivot ako. Tama. Kasi nga during the time COVID. So anong yung binenta mo? Yan ba yung mga home fragrance mo? Yes, car spray, hand sanitizer. So yung natutunan ko, sir, is nakikinig talaga ako sa hinihingi nung merkado. Oo. So ilan ang mga nabebenta mo more or less? Yung mga ganito? Nung simula, sir, mahina. Kasi bazar-bazar pa lang yun eh. Hindi pa ako fully committed at fully invested. Ngayon, sir, naka-open ako ng 5 branches sa SM Mall. Nung October, first branch ko, within 3 months, I opened 5 branches. Magkano ang nabebenta ngayon ng Marcel Philippe? Seasonal kasi siya eh. Pag Pasko, malaki yung benta. Let's say, on average, per kiosk, nakakabenta ng 5,000 per day. Yes. Yes. Not bad. Pero kaya naman bayaran yung overhead, lahat. Merong stores na struggling, may stores na kaya. Pero para po sa akin, ang hinahabol ko talaga is brand building. Kasi bago pa lang po eh. Ang next question yan, ba't di ka magbenta ng online? Nag-start na po kami recently and okay yung online pero hindi po siya yung instant millionaire na pagkabukas mo. Oo. Binibuild po talaga siya. So, more or less, kung gusto nyong maging successful to, the best way is word of mouth advertising. Yung mga tao talaga. Like for example, mag-start sila ng box na ganito or ng bundle. Normally, ang binibigay sa mga resellers, ang tawag natin, nasa 20% minimum. Tapos, kung may mga wholesaler, they get 30%. Pagka ginawa mong ganun yan, mas bibilis. Bibilis. So, depende on your profit margin yan, no? Ito naman, ang tanong ko, ano pang plano mo for Marcel Philippe? Siyempre, gusto ko mag-expand pa rin into more malls. Hinahanap ko lang din yung locations and product market fit. Kasi nag-open ako mostly Laguna, pero na-pick up ko na sa NCR pala yung mga customers ko. And then secondly, malakas siya for Christmas but the rest of the year mahina. So ngayon, hinahanap ko yung activities na pwedeng mapalakas siya during the year. Katulad ng mga wedding, baptism. So nagpo-push kami ngayon sa e-commerce. Tina-target namin yung mga events pang souvenir, pang gift sa ninong-nina. Tama. So yun po yung strategies po namin for Ride. Ano yung current challenges nyo naman? May challenge ba kayo? So kasi mag-isa ako, hindi ko na intindihan na marami pa palang components yan. Yung logistics, supply chain management. So marami palang skill sets na kailangan kong matutunan. Inventory, accounting. Dun pala ako mahina. Diba may ano yung gagawa nito eh? Sino gumagawa nito? My brother, yung business niya is toll manufacturing company. So may FDA na kami. So tinutulungan naman ako. Yung sinabi niyo, sir, na find mentors. Naghanap din po ako ng mentors para mapabilis yung development ko. May nakita ka naman. So yung mga successful na tao, palagi ko tinatanong, paano mo ginawa yan? Pwede bang launch tayo? Para lang bumilis yung development. Sinong mga nakausap mo na? Mga kapatid ko, pinsan ko. I also joined programs with the DTI, yung auto program nila. I also joined Kalye Negosyo of Sir George and Miss Jenny Winicky. So, basta may free programs, ina-attendan ko. Pati sa City Hall, sir, marami silang pa-event na tuturuan ka. So, ina-attendan ko yung mga seminar na yun. Personally, nakakaipon ka ba ngayon? Sir, hindi. I did not give myself a salary yet. To reinvest lang. Nakadepend ako sa husband ko. Pero I'm giving it a cut-off. So, paano mo nasusuportahan pala yung pamilya mo? Kasi right now, I don't see na profitable pa yung business mo. Kasi bumabalik kasi sa expansion, sa product. Mga magkano na nalalabas niyong puhunan dito? Ikaw personally? Personally, kasi yung starting is 1M. Kumita na yung 1M. Binalik na siya. So, yung total assets niyan around 3M na as of right now. So, yung 1M nung 2022, napalaki naman po siya to 3M right now. So, guys, ito lang ang perspective lang, no? Nag-umpisa siya 1 milyon, tapos lumaki na yung negosyo na 3 milyon, pero wala pa rin silang pera. Kasi ganun po sa pag-negosyo. Yung pera mo nasa puhunan. Kasi hindi mo pwedeng i-cut
Pag kinat mo siya, bababa na naman siya. Wala ka na naman supply. Ano pa yung sa palagay mo isang malaking challenge mo ngayon? Kasi nagmamadali din ako mag-expand. Pero pagka nag-expand ka, dumadami pala yung problema. Maliit na negosyo, maliit na problema, malaking negosyo, lumalaki yung problems. Kasi ilang daang libo. Ngayon nasa milyon na yung inventaryo. Tapos lumalaki din yung organization, dumadami yung tao. Yung mga problema nila, problema ko din. So parang hindi pa rin po ako ganun ka-professional para maintindihan yung pag-scale up ng negosyo. Ganito lang, Terry, yan, at saka mga taong nakikinig at nanonood po ngayon. Dalawang bagay lang. Number one, it's either you learn from your own mistakes, or number two, you can learn from other people's mistakes. Number one, trial and error ka. Pag nag-trial and error ka, uubos ka ng pera, oras. Yes. At saka uubos ka ng mental and emotional pain. Yes. Or number two, pwede kang kumuha ng consultant na marunong na at isama mo na. Kasi namumuhunan kayo namumuhunan ka di ba? O bibili ka nito, expand mo. Ba't di ka namumuhunan sa pagturo sa'yo at consultant? Kasi minsan tinitipid natin pero maling pagtitipid yun Ba't pa ako magbabayad ng consultant? Pwede ko naman pag-aralan. Okay, pag-aralan mo. Pero magkano naman nawawala sa'yo buwan-buwan? Pag sinama mo na yung consultant, parang sinabi mong ganito lang Hindi ako naniniwala sa consultant. Okay, kung di ka naniniwala, magtayo ka ng bahay na walang engineer at architect, ikaw ang gumawa. Ano sa palagay mo mangyari sa bahay? Kaya nga tayo kumukuha ng professional architect, engineer, para maayos yung That's my advice to you. You need to find really for your definitely offhand, unsolicited to, nakikita ko, maganda everything sa labas. Pero may problema ka sa sistema. Kaya nga pag hindi inayos mo yan, habang lumalaki yan, lalaki ang problema mo. Number two, top expansion. Ayusin nyo muna bago kayo mag-expand. Pag hindi mo inayos yan, dadami ang problema mo. The best way for you to grow this business is not to expand by the mall. Bakit? Kasi pag nag-malling ka, you have initial capex, deposit, pag-fix. Pag set up lang ng ganun, mga magkano kailangan mo? Sir, mga 300. 300,000. Imagine mo. Instead na ilagay mo yung 300,000 doon, ilagay ko na lang yan sa online. I-fix ko online, tapos magdi-distributorship ako. Gawa ka ng distributorship program para sa mga taong interesado na magbenta rin ng produkto mo. Yan ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo. At habang lumalaki na yung mga distribution mo, pag gusto mo, tsaka ka na lang mag-expand pag may kinikita ka na dito. Thank you sa advice, sir. Walang problema yan. So, Terry, baka gusto mo ng i-promote yung mga product mo, paano ka makukontak? We're on Facebook, Marcel Philippe Fragrance, Instagram, and you can also check us out on Lazada. Please support my product, Marcel Philippe. Thank you! Mga kapatid, supportahan natin ang ating mga kababayan, lalo na mga nag-uumpisa. Subukan nyo yung product niya. Maraming salamat, Terry, sa pag I wish you the best and I pray that God will bless you more and expand. Thank you for all the advice, sir. Oh, walang problema. Kaya nga tayo nandito.